Private Doss. Pwede bang sumali ang isang sundalo sa digmaan nang hindi man lang nagpapaputok ng baril? Pwede ka bang pumunta sa digmaan nang may paniniwala na hindi mo papatayin ang sinuman? Ang mga tanong na ito ay nagpapakilos ng isang nakakabighaning kwento ng tapang at pananampalataya. Ang pelikulang ito ay nagsasalaysay ng kahangahangang tunay na kwento ni Desmond Doss, isang taong ayaw makipaglaban na sumapi sa US Army. Si Desmond Doss ay lumaki sa isang medyo magulong tahanan kasama ang kanyang retired na sundalong ama, si Tom, at ang kanyang mapagmahal na ina, si Bertha. Sa kabila ng mga hamon, nabuo ni Desmond ang isang malapit na ugnayan sa kanyang kapatid na si Hal. Isang pangyayari sa kanyang kabataan, kung saan halos napahamak ni Desmond si Hal, ang naging batayan ng kanyang pangako na hindi na kailanman siyang magtatangkang pumatay ng iba. Matapos ang ilang taon, nakilala ni Desmond ang napakagandang nurse na si Dorothy, na naging kanyang love interest. Naganap ang isang maikling love story na may kasama pang halikan sa tiktok ng bundok. Nahikayat ang kanyang kapatid na sumali sa World War II, kaya't nagpasya rin si Desmond na sumali sa hukbong sandatahan bilang isang combat medic. Nagpaalam si Desmond kay Dorothy at sinabi nitong hindi niya kayang manatili sa kanilang lugar habang ang kanyang mga kasamahan ay nakikipaglaban. Bagamat masakit sa kanyang puso, tinanggap ito ni Dorothy at nagplano silang magpakasal pagkatapos ng kanilang pagsasanay. Bago siya umalis, ibinigay ni Dorothy ang kanyang Biblia na may larawan niya. Gayunpaman, pagdating sa base, ang kanyang pagtanggi na humawak ng armas dahil sa kanyang paniniwala ay nagdulot ng hidwaan sa kanyang mga pinuno, kabilang sina Captain Glover at Sergeant Howell. Hinarap ni Desmond ang panglalait at pisikal na pang-aabuso mula sa kanyang mga kasamahang sundalo dahil sa kanyang mga paniniwala. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatili siyang matatag. Pagkatapos ng pagsasanay, umuuwi ang lahat maliban kay Desmond, siya ay inaresto dahil sa hindi pagsunod sa utos. Si Dorothy ay naghihintay dahil ito sana ang araw ng kanilang kasal. Kinakabahan siya, alam niyang may mali dahil naniniwala siya na hindi siya iiwan ni Desmond. Sa kanyang selda, nilabas niya ang kanyang galit at sama ng loob ngunit itinatago ito nang bumibisita si Glover. Hinimok siya ni Glover na umamin ng kasalanan para mapalaya, ngunit tumanggi si Desmond. Pinayuhan siya ni Dorothy na bigyan ng prioridad ang kaligtasan kaysa kanyang paniniwala at tanggapin ang pagsasanay sa baril at hindi naman nangangailangan pumatay. Nanatiling matatag si Desmond, na nagtulak kay Dorothy na humingi ng tulong kay Tom at Bertha. Habang nasa hukuman, pilit na pumasok ang ama ni Desmond na may dalang sulat mula sa general. Sinasabi ng sulat na ang mga paniniwala niya ay pinanatili ng saligang batas ng Estados Unidos. Ito ay nagresulta sa pag-dismiss ng kaso. Sa wakas, pinapayagan si Desmond na magsimulang mag-training bilang isang combat medic. Sa kanilang pagdiriwang, ikinasal sina Desmond at Dorothy tulad ng kanilang plano. Pinabaunan siya ng isang gabing pagmamahalan at sinabi, "You better come home with me." Siya ay nabibilang sa 77th Unit at dineploy sa Okinawa, Japan. Pagdating doon, nasaksihan agad ng grupo ang malupit na katotohanan ng digmaan habang nakikita nila ng mga sundalong dumaan na nagdadala ng mga bangkay na parang wala ng halaga. Nagsisimula ang unit sa kanilang mga kubol at agad na sumali ang natitirang mga sundalo mula sa ika-76 na unit, at nakilala ni Desmond ang dalawang iba pang medics sa lugar. Ipinapaliwanag ng mga sundalo mula sa ika-76 na unit ang tungkol sa Meta Escarpment na mas kilala bilang ang Hacksaw Ridge. 6 na beses nang sinubukan ng mga Amerikano na akyatin ang talampas ngunit sinasalakay sila agad ng mga Hapon. Karaniwan ay tina-target ng mga Hapon ang mga sugatan na sundalo, kaya pinayuhan si Desmond na alisin ang Red Cross sa kanyang manggas upang hindi siya agad magiging target. Narito, may bagong helmet ako para sa'yo. Nakarating ang pinalakas na unit sa Hacksaw Ridge. Marami sa mga sundalo ay bagong salto pa lang at mukhang ilan sa kanila ay bagong ligo pa. Napakahalaga para sa kanila na maibalik ang talampas dahil ibig sabihin nito ay maaari nilang muling makuha ang Okinawa, at kung gayon, maaari nilang sakupin ang mga Hapon. Nagsimula ang labanan gamit ang US Navy sa pamamagitan ng pagsabog ng mga missile sa ibabaw ng hukbong Hapones. Dahil sa kaguluhan dulot ng mga pagsabog at usok, nakapag-akyat ang unit ni Desmond sa talampas. Habang sila ay paakyat, agad nilang naramdaman ang tensyon habang dumadaloy ang dugo mula sa itaas. Agad namang nagsimula ang matinding labanan, sunod-sunod ang pag-agos ng dugo. Maraming buhay ang nawala sa parehong panig. Gayunpaman, patuloy na nagpapakita ng matibay na determinasyon si Desmond at nagsimula siyang magdala ng kanyang mga sugatan na kasamahan pababa ng talampas. Minsan, halos nahuli at napatay si Desmond ng mga Hapones na sundalo, pero si Smithy ay tinitiyak masuportahan siya. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng labanan, dumating ang gabi, at nagpasya ang unit ni Desmond na maghukay at mag-camp sa lugar na kanilang nakuha, na may layunin na maibalik ang natitirang bahagi ng talampas kapag sumikat ang araw. Pero si Desmond ay sinabing gusto niyang ipagpatuloy ang paghahanap para sa anumang natitirang mga survivor, ngunit sinabi ni Howell na masyadong mapanganib na umalis. Tumayo si Smithy at nag-volunteer na bantayan siya, na pinayagan ni Howell, kaya nagtuloy sila. Nakapagdala si Desmond ng ilang sundalo bago sila magpahinga sa isang butas. Para kay Smithy, unang beses niyang ipinakita ang respeto kay Desmond dahil sa tapang nito sa laban. Nagbibiruan pa sila na parang matagal ng magkaibigan. Nakatulog si Desmond at nakaranas ng isang nakakatakot na panaginip.
Sa kanyang panaginip, nakita niya na sinasaktan sila ng mga kalaban at hinarap ang posibilidad na sila'y mapatay. Sinabi niya ang kanyang panaginip kay Smithy at nagbiro tungkol sa isang lalaki na hindi marunong gumamit ng baril kahit sa panaginip. Pinagkwento rin ni Desmond kung bakit ayaw niyang gumamit ng baril. Nakwento niya na minsan ay muntikan na niyang mapatay ang kanyang ama nang pigilan niya ito habang sinasaktan ang kanyang ina. Agad dumating ang umaga at sinundan ang karagdagang kaguluhan sa talampas. Naglunsad ang hukbong Hapones ng counter-attack sa pamamagitan ng pagbusabos sa mga Amerikano. Isa itong malaking sakuna. Nagutos si Howell sa unit na umatras at maghintay ng tulong mula sa Navy, ngunit sa kasamaang palad, namatay si Smithy bago pa mapalipat ni Desmond sa mas ligtas na lugar. Sinubukan ng iba pang mga Amerikanong sundalo na magmadali pababa ng talampas, ngunit nanatili si Desmond. Siya ay tumingin sa paligid at narinig ang mga ungol at sigaw mula sa kanyang mga kasamahan na iniwan at natira at napagtanto na ito ay nais ng Diyos na manatili siya at tulungan sila. Agad na nagsimulang magdala si Desmond ng mga sugatan na sundalo sa gilid ng talampas at gumamit ng lubad upang ipadala sila pababa. Sa pagitan nito, si Glover, bumalik sa kampo, nagmungkahi na itigil muna ang pagputok ng artillery para makapagligtas ng mas maraming buhay. Naiiwan si Desmond, Howell, at ang natitira pang unit na labis na mapanganib sa mga Hapones. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Desmond kahit na ang mga sundalong Hapones ay lumalapit na. Napansin ni Desmond ang isang sugatan na sundalo at inilibing siya sa ilalim ng lupa kasama ang pagtakip sa kanyang sarili gamit ang isang patay na katawan upang hindi siya makita. Dumaan ang Hapones na sundalo na nagbibigay daan kay Desmond na iligtas siya. Pagkatapos niyang ipadala ito pababa sa talampas, bumalik si Desmond sa labanan kung saan agad siyang napansin ng kalaban. Tumakbo siya at natagpuan ang 100 na pinasok niya at nakita ang isang taong nagpakamatay. Sa madaling sabi, napagtanto niyang ito ay isang lagusan ng mga Hapones na nagbibigay daan sa kanila upang mabilis na makalabas at makapagpatakbo ng mga operasyon sa lugar. Ito ay nagpapalakas ng kanyang kaba habang ang mga kaaway na sundalo ay dumadaan sa daan. Nakakaiwas siya sa lahat ng mga ito ngunit bigla niyang natagpuan ang isang sugatan na kaaway na sundalo. Bilang isang medic binigyan pa niya ito ng morphine at bandage kahit siya ay kaaway. Nakalabas si Desmond sa dilim. Gabi na naman, subalit hindi siya pinanghinaan ng loob dahil lang sa kadiliman. Sa halip, patuloy siyang gumagalaw ng may determinasyon upang hanapin at iligtas ang mga sugatan na sundalo. Kahit ang kanyang mga kamay ay unti-unting nagkakasugat at nasasaktan mula sa mabigat na gawain, hindi niya yun pinapansin. Ang sakit sa kanyang katawan ay hindi niya iniinda. Sa halip, siya'y nagdarasal na bigyan siya ng lakas upang makakuha ng isa pa. At isa pa. Sa bawat hakbang, may dalang panalangin na sana'y magtagumpay siya sa kanyang misyon. Sa umaga, napansin ni Glover na puno na ang mga medic bay at nagtataka kung paano napunta roon ang lahat ng mga sugatan na sundalo. Isa sa mga nailigtas na lalaki ang nagsabi na ang taong hindi pinaniniwalaan ng karamihan ay ginagawa ito na mag-isa. Samantala, nakita ni Desmond ang isang sugatan na si Howell kasama ang isa pang sundalo. Matapos dalhin ang kanyang kasamahan, bumalik si Desmond para kay Howell ngunit nakita siya ng isang Hapones na sniper. Sinadyang tumakbo si Desmond upang magpaputok ang Hapones na sniper na humantong sa pag-expose ng kanyang lokasyon. Sinamantala ito ni Howell at tinulungan si Desmond sa pamamagitan ng pagpatay sa kalaban. Sinimulan ni Desmond ang pagdala kay Howell at si Howell naman ay tumutok sa mga kaaway na sundalo upang protektahan sila. Nang matapos nang ipadala si Howell pababa sa talampas, palapit na rin ang palapit ang mga Hapones at sumunod ding bumaba si Desmond na may dala pang isang kasama. Tumitingala ang mga Hapones na sundalo sa talampas at mabilis na pinatay ng mga kasamahan ni Glover at ng iba pang unit sa ibaba. Binuhat si Desmond ng kanyang mga kasamahan at binigyan ng pinakamataas na papuri at respeto at pumunta sa mga tolda ng mga medic kung saan nalaman niyang hindi nakaligtas ang ibang medic. Nang magdaan ang ilang sandali, pumunta si Glover upang kausapin siya at humingi ng paumanhin para sa lahat. Sinasabi niya na si Desmond ang pinakamaraming nagawa para sa kanyang bansa. Sinabi rin ni Glover na babalik sila sa talampas bukas. At sinabihan si Desmond na gustong-gusto siyang makasama sa laban dahil sa nagawa niyang parang higit pa sa isang milagro. Dagdag pa niya na dahil dito, tumataas ang moral ng kanyang mga kasamahan upang mas lalong lumaban. Ngunit sinabi rin ni Glover na hindi kailangang pumunta dahil Sabado iyon at ito ang kanyang Sabbath. Ngunit gusto ni Desmond na sumama, at nakita natin ang natitirang unit na naghihintay sa kanya upang matapos ang panalangin bago sila bumalik sa itaas upang tapusin ang laban sa hukbong Hapones. Let's go to work. Ngayon, nakuha na ng mga Amerikano ang mga Hapones at nasorpresa ito, dahil sa bagong kaalaman sa mga daan na nakita ni Desmond, sila ay matagumpay na nakakuha ng lamang. Isang grupo ng mga Hapones na sundalo ang lumabas na may hawak na bandila upang sumuko ngunit nagpapanggap lamang upang lumapit at magbato ng granada sa mga sundalo.
Kaagad na pinaputukan at pinatay ng mga Amerikano ang mga Hapones, ngunit nasugatan si Desmond sa proseso ng pagtanggi sa isang granada. Nilagay ng ibang private si Desmond sa isang stretcher at nagsimulang dalhin siya sa gilid ng talampas, huminto ito saglit upang ibigay sa kanya ang kanyang Biblia na nalaglag noong labanan. Nanalo pa rin ang mga Amerikano sa labanan at nakuha muli ang Hacksaw Ridge. Si Desmond II ay nagligtas ng 75 sugatan na sundalo sa Hacksaw Ridge. Siya ang unang konsensyosong tumutol na tumanggap ng Medal of Honor, ang pinakamataas na parangal ng Amerika para sa tapang sa ilalim ng apoy. Si Desmond at si Dorothy ay ikinasal hanggang sa kamatayan niya noong 1991. Hindi tumigil si Desmond sa pamumuhay ng tapat sa kanyang mga paniniwala at ibinigay ang lahat ng papuri sa Diyos. Namatay si Desmond II sa edad na 87. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito, i-on ang notifications, at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.